Sa gilid ng baryong napapaligiran ng palayan at makakapal na punong kahoy, may isang sabongerong kilala sa pangalang Ramil. Hindi siya mayaman, ngunit hindi rin lubos na naghihirap. Nabubuhay siya sa araw-araw na pagtaya sa sabungan, pag-aalaga ng iilang manok panabong, at sa pag-aasang balang araw ay may manok siyang magiging alamat sa derby. Marami na siyang nakitang manok na malakas, mabilis, at matapang. Ngunit wala pang nakapagpabago sa kanyang kapalaran. Isang umaga, bago pa tuluyang sumikat ang araw, nagpasya si Ramil na maglakad papunta sa kagubatan sa likod ng baryo. Hindi iyon ang karaniwang ginagawa niya, ngunit may nagsabi sa kanya na may mga mailap na manok ramor raw na namamalagi roon. Ang mga ganoong manok ay bihirang makita, ngunit kapag nakuha at napaamo, nagiging matitinding panabong. Hindi siya sigurado kung totoo ang balita, ngunit wala siyang mawawala kung susubukan. Ang kagubatan ay tahimik at malamig. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon, at ang lupa ay basa sa ulan noong nakaraang gabi. Habang naglalakad si Ramil, dala ang isang sako at maliit na lambat. Pakiramdam niya ay may kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi iyon ang ordinaryong katahimikan ng gubat, para bang may nagmamasid. Lumalim siya sa kagubatan, lumampas sa mga punong matagal na niyang nakikita mula sa malayo, ngunit hindi pa napapasok. Sa bawat hakbang, mas nagiging siksik ang mga puno at mas kumakapal ang lilim. Ilang sandali pa, may narinig siyang kaluskos sa damuhan. Huminto siya at dahan-dahang sumilip sa direksyon ng ingay. Doon niya nakita ang isang manok. Hindi iyon pangkaraniwang manok ramo. Ang balahibo nito ay tila may kakaibang kinangkahit sa ilalim ng madilim na lilim ng gubat. Ang mga mata nito ay matalas at tila may pagkaunawa sa paligid. Hindi ito mukhang ligaw na manok na basta na lang tumatakbo sa kagubatan. Nakatayo ito ng tuwid, tila nagbabantay. Napatigil si Ramil. Sa dami ng manok na nakita niya sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Maingat siyang lumapit, dahan-dahan upang hindi matakot ang hayop. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili lamang ang manok at tumingin sa kanya. May sandaling nagkatinginan sila. Pakiramdam ni Ramil ay sinusukat siya ng nilalang. "Ligaw ka ba?" bulong niya. Hindi sumagot ang manok, ngunit tumalikod ito at naglakad papalayo. Hindi tumakbo, hindi nagmadali. Para bang inaanyayahan siyang sumunod. Hindi alam ni Ramil kung bakit, ngunit sumunod siya. Sa loob ng ilang minuto, inakay siya ng manok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Hanggang sa marating nila ang isang maliit na clearing na may matandang puno sa gitna. Doon, biglang huminto ang manok at tumingin muli sa kanya. Mabilis na kumilos si Ramil. Inihagis niya ang lambat at nasapol ang manok. Bahagyang pumalag ito, ngunit hindi gaanong marahas. Parang hinayaan lamang ang sarili na mahuli. Ilang sandali pa, hawak na ni Ramil ang kakaibang manok. Habang binubuhat niya ito, napansin niyang mainit ang katawan nito at ang tibok ng puso ay malakas. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi may paliwanag. Para bang may bigat na higit sa laman at buto ang manok na yon. "Malakas ka," sabi niya. "Siguro ikaw na ang hinahanap ko." Sa kanyang isipan, nakita niya na ang manok na ito ang magiging susi sa pag-angat ng kanyang buhay. Maaaring manalo siya sa malalaking laban, makabawi sa utang, at magkaroon ng sariling maliit na farm. Hindi niya alam na ang manok na hawak niya ay hindi lamang pangsabong. Paglabas niya ng kagubatan, pansin niya na tila mas tahimik ang baryo kaysa karaniwan. Ang ilang matatanda na nakaupo sa gilid ng kalsada ay tumingin sa kanya, lalo na sa manok na hawak niya. May isa sa kanila na napakunot ang noo. "Saan mo nakuha yan?" tanong ng matandang si Mang Tibo. "Sa gubat," sagot ni Ramil. "Ligaw lang. Maganda ang tindig, kaya kinuha ko." Hindi agad sumagot ang matanda.
Tinitigan niya ang manok, lalo na ang mga mata nito. May bahid ng pag-aalala sa kanyang muka. Hindi lahat ng nasa gubat ay para sa tao. Marahang sabi ni Mang Tibo. May mga bagay na may nagmamay-ari na hindi natin nakikita. Napatawa si Ramil. Manok lang to, Mang Tibo. Baka nga swerte pa to. Hindi na sumagot ang matanda. Umiling lamang siya at tumingin palayo. Pagdating sa kanyang maliit na kubo, inilagay ni Ramil ang manok sa kulungan na gawa sa kawayan. Binantayan niya ito ng ilang sandali. Tahimik lang ang manok, nakatayo sa sulok at tila sinusuri ang paligid. Hindi ito kumakain agad, ngunit hindi rin nagpapakita ng takot. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ramil, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa labas. Bumangon siya at sumilip sa kulungan. Nandoon pa rin ang manok, ngunit nakatayo ito sa gitna, nakatingala sa langit na parang may hinihintay. Biglang dumaan ang malamig na hangin. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Ramil ay may presensyang hindi niya maipaliwanag. Para bang may ibang mata na nakatingin sa kanyang bakuran. Hindi siya mapakali. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo na may sabungerong nakakuha ng kakaibang manok mula sa gubat. May ilang sabungero ang napadaan upang silipin ito. Lahat sila ay sa tindig at balahibo ng manok. Ngunit may ilan ding hindi mapakali. Parang may kakaiba, bulong ng isa. Malakas to, sabi naman ng iba. Pwede to sa derby. Sa loob ng mga sumunod na araw, sinubukan ni Ramil na sanayin ng manok. Napansin niyang mabilis itong matuto. Matapang, matalas, at hindi madaling mapagod. Ngunit may mga pagkakataon na tila ayaw nitong lumaban. Kapag sumasapit ang dapit hapon, nagiging tahimik ito at tumitingin sa direksyon ng kagubatan. Isang gabi, may narinig si Ramil na mahinang yabag sa labas ng kanyang bahay. Paglabas niya, walang tao. Ngunit ang manok sa kulungan ay gising at nakatingin sa dilim. Para bang may kinikilala. Lumapit siya at hinawakan ang kulungan. Ano ba ang meron sa'yo? Bulong niya. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, may mga nilalang sa kagubatan na nakapansin na nawawala ang isa sa kanila. Ang manok na hawak niya ay hindi basta ligaw na hayop. May nag-aalaga rito, may nagbabantay, at may nagmamay-ari. At habang pinaplano ni Ramil ang unang laban ng kanyang bagong manok, may ibang nilalang na unti-unting lumalapit sa kanyang mundo. Ang gabi ay naging mas malamig at ang hangin ay nagdala ng bulong mula sa kagubatan. Mga bulong na hindi pa naririnig ni Ramil, ngunit malapit na niyang marinig. Ang manok sa kanyang kulungan ay hindi lamang panabong. Isa itong alaga ng isang nilalang na hindi basta tao. At ang pagkakahuli niya rito ay simula pa lamang ng isang kwento na magbabago sa kanyang kapalaran. Nagising si Ramil ng madaling araw na tila may kumakatok sa kanyang dibdib. Hindi iyon tunog mula sa labas, kundi pakiramdam na parang may bumubulong sa kanyang panaginip. Bumangon siya at agad na sinilip ang kulungan ng manok na nahuli niya sa gubat. Nandoon pa rin ito, nakatayo sa gitna, tuwid ang tindig at nakaharap sa direksyon ng kagubatan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit may liwanag na tila galing sa manipis na hamog. Sa ganitong oras, karaniwang tahimik ang baryo. Ngunit may kakaibang hangin na umiikot sa bakuran ni Ramil. Hindi iyon malakas na hangin, kundi malamig na haplos na parang may kasamang pagtingin. Lumapit siya sa kulungan. Ang manok ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, tila naghintay lamang ito. Nang magkalapit ang kanilang mga mata, nakaramdam si Ramil ng kakaibang kabigatan sa dibdib. Para bang may tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Magiging panalo ka, bulong niya, na para bang kinakausap ang sarili. Malakas ka, sigurado akong malayo mararating natin.
Hindi sumagot ang manok. Ngunit bahagya nitong itinagilid ang ulo at muling tumingin sa gubat. Pagsikat ng araw, dumating si Mang Tibo sa bakuran. Dala niya ang isang lumang sombrero at isang maliit na supot. Hindi siya ngumiti gaya ng dati. Tila may iniisip. "Gising ka na pala," sabi niya. "Oo, Mang Tibo," sagot ni Ramil. Silipin niyo ulit yung manok. Mas lalong gumanda ang tindig. Lumapit ang matanda sa kulungan. Hindi niya agad hinawakan. Tinitigan lamang niya ang manok. Sa ilang sandali, tila napahinga siya ng malalim. "Ramil," marahang sabi niya, "hindi ko sinasabing masama ang kumuha ng manok sa gubat. Pero may mga lugar sa gubat na hindi basta pinupuntahan." Napakamot si Ramil. "Gubat lang naman yon. Marami nang nakakuha ng manok ramoron." Umiling ang matanda. May mga bahagi ng gubat na matagal nang iniiwasan ng mga matatanda. May mga kwento na hindi na ikinukwento sa kabataan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Tahimik si Ramil. Hindi siya sanay na marinig si Mang Tibo na ganito magsalita. Karaniwan, ang matanda ay palabiro at payapa. "Anong ibig niyong sabihin?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Mang Tibo. Muli niyang sinilip ang manok. Ang manok naman ay tila nakatingin din sa kanya. May sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, napansin ni Ramil na parang may pagkilala ang matanda sa hayop. "May mga alaga ang mga nilalang sa gubat," dahan-dahang sabi ng matanda. "Hindi lahat ng manok na nakikita roon ay ligaw. May ilan na inaalagaan. At kapag kinuha mo, hindi sila basta nawawala." Napatawa si Ramil, ngunit hindi iyon buong tawa. "Alam niyo naman, Mang Tibo, marami ng kwentong ganyan. Baka naman nagkataon lang." "Maaring nagkataon," sagot ng matanda. "Ngunit mag-ingat ka. Kung may kakaiba kang maramdaman, ibalik mo sa pinanggalingan." Tahimik ang umaga. Ang mga tunog ng baryo ay unti-unting nagising. May mga batang naglalaro sa malayo, may mga manok na tumitilaok. Ngunit sa bakuran ni Ramil, tila may sariling katahimikan. Nang umalis si Mang Tibo, may iniwan siyang maliit na supot. "Ilagay mo sa tabi ng kulungan," sabi niya. "Dahon lang yan, walang mawawala kung susubukan." Hindi sigurado si Ramil kung paniniwalaan niya ang matanda, ngunit kinuha niya ang supot. Nang buksan niya ito, may mga tuyong dahon na may amoy na hindi niya matukoy. Inilagay niya ito sa tabi ng kulungan, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil wala namang mawawala. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Ramil ang pagsasanay sa manok. Mabilis itong matuto. Kapag pinaharap sa ibang manok, hindi ito agad sumusugod. Sa halip, nagmamasid muna. Kapag umatake, mabilis at eksakto. Napansin ng ilang sabonghero na kakaiba ang galaw nito. "Parang marunong maghintay," sabi ng isa. "Parang may isip," dagdag ng isa pa. Sa tuwing hapon, kapag palubog na ang araw, nagiging tahimik ang manok. Titigil ito sa paggalaw at titingin sa direksyon ng gubat. Hindi iyon minsan lang nangyari. Araw-araw, sa parehong oras, ganoon ang ginagawa nito. Isang gabi, habang kumakain si Ramil, may narinig siyang mahinang yabag sa labas. Hindi iyon tunog ng aso o tao. Para itong dahon na tinatapakan ng marahan. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Walang tao. Ngunit sa gilid ng bakuran, may anino na tila gumalaw at naglaho. Pagbalik niya sa kulungan, ang manok ay nakatayo na naman sa gitna. Nakatingin sa dilim. Parang may hinihintay. "May naghahanap ba sa'yo?" bulong ni Ramil. Hindi niya inaasahang may sagot. Ngunit sa gabing iyon, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa sa bakuran. May presensya na hindi niya makita ngunit nararamdaman. Hindi iyon galit o ingay. Isa lamang tahimik na pagmasid. Kinabukasan, may dumating na kapwa sabongerong nagngangalang Lito. Nabalitaan nito ang kakaibang manok ni Ramil. Nang makita niya, napanganga siya.
Ang tindig nito, sabi ni Lito. Pwede to sa malaking laban. Kung gusto mo, ipasok natin sa susunod na sabong. Nag-isip si Ramil. Matagal na niyang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Kung manalo ang manok, makakabawi siya sa utang. Makakabili siya ng mas magandang kulungan, mas maraming manok. Baka ito na ang sagot sa kanyang paghihirap. Pag-iisipan ko, sabi niya. Ngunit habang pinag-uusapan nila ang laban, ang manok sa kulungan ay hindi mapakali. Bahagya itong kumampay at tumingin sa kagubatan. Napansin niyon ni Lito. Parang ayaw? Tanong niya. Baka di pa sanay, sagot ni Ramil. Hindi nila alam na sa malalim na bahagi ng gubat, may isang nilalang na napansin ang pagkawala ng alaga. Hindi ito nagalit agad. Hindi rin ito nagmadali. Ngunit nagsimula itong maglakad papunta sa hangganan ng baryo. Ang gubat ay may sariling mga mata at tainga. At ang manok na hawak ni Ramil ay hindi basta hayop. Isa itong alagang matagal nang binabantayan. Ang pagkakahuli rito ay hindi simpleng pangyayari. Sa paglipas ng gabi, mas naging malamig ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ng bahay ni Ramil ay marahang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Sa loob ng kulungan, ang manok ay nakapikit ngunit hindi natutulog. Parang naghihintay ng sandaling darating. At si Ramil, na abala sa pag-iisip ng laban at swerte, ay hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng desisyong ginawa niya sa pagpasok sa gubat. Ang manok na hawak niya ay hindi lamang panabong. Ito ay bahagi ng mundong hindi niya pa nakikita. At ang mundong iyon ay unti-unting papalapit sa kanya. Lumipas ang ilang araw na tila walang nagbabago sa baryo, ngunit para kay Ramil, may kakaibang pakiramdam na hindi mawala. Sa umaga, normal ang lahat. Ang ingay ng mga manok, ang sigawan ng mga bata, ang usapan ng mga sabongero sa kanto. Ngunit pagsapit ng hapon at lalo na sa gabi, tila nagiging mabigat ang hangin sa paligid ng kanyang bahay. Ang manok na nahuli niya sa gubat ay mas lalo pang tumitikas. Ang balahibo nito ay tila mas kumikinang kapag nasisinagan ng araw. Ang tindig nito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito gaya ng ibang manok na laging abala sa paghahanap ng pagkain. Madalas itong nakatayo lamang, tila nagbabantay o nagmamasid. Sinimulan na ni Ramil ang mas seryosong pagsasanay. Inilalabas niya ito sa maliit na bakuran upang mag-ensayo. Kapag pinaharap sa ibang manok, hindi agad sumusugod ang kakaibang manok. Umiikot muna ito, parang sinusukat ang kalaban. Kapag umatake, mabilis at eksakto ang galaw. Ilang beses na niyang napansin na tila may sariling isip ang manok. Parang hindi niya kailangan pang turuan ng husto. Bihira ang ganito. Bulong ni Ramil isang umaga habang pinagmamasdan ito. Parang sanay na sanay. Dumating si Lito, dala ang balita tungkol sa nalalapit na sabong sa kalapit na bayan. Malaking derby raw iyon. Maraming sabongero ang pupunta. May premyong kayang magbago ng buhay ng sinuman. Isali mo na, sabi ni Lito. Sayang kung hindi mo ipapasok. Kita mo naman kung gaano kalakas. Tahimik si Ramil. Gusto niyang maniwala na ito na ang pagkakataon niya. Ngunit sa tuwing titingin siya sa manok, may bahagi ng isip niya na nagdadalawang isip. Hindi niya alam kung bakit. Pag-iisipan ko pa, sagot niya. Sa parehong oras, sa gilid ng kagubatan, may isang aninong hindi karaniwang napapansin ng mga tao. Hindi ito malinaw sa mata ng sinuman, ngunit ang mga hayop sa gubat ay tila umiiwas sa landas nito. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw sa pagdaan nito, ngunit walang tunog ng yabag. May hinahanap ito. Nang gabing iyon, habang abala si Ramil sa pag-aayos ng kulungan,
May narinig siyang mahinang pagaspas ng hangin sa likuran. Paglingon niya, walang tao. Ngunit ang manok sa kulungan ay biglang tumayo ng tuwid at tumingin sa isang sulok ng bakuran. Hindi ito kumampay. Hindi ito tumilaok. Tumingin lamang. May sandaling napakiramdaman ni Ramil ang paligid. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Parang may presensyang nakatayo sa labas ng liwanag ng kanyang lampara. "May tao ba?" tanong niya sa dilim. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng mga dahon ang narinig niya. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang karaniwang katahimikan. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi agad nawala. Kinabukasan, pumunta si Ramil sa sabungan upang manood muna. Dinala niya ang manok, hindi upang lumaban, kundi upang ipakita sa ilang kakilala. Nang makita ito ng ibang sabungero, agad silang humanga. "Maganda ang tindig," sabi ng isa. "Malakas to," sabi ng isa pa. "Mukhang may dugong panalo." Ngunit may isang matandang sabunggero na hindi agad nagsalita. Lumapit siya at tinitigan ng manok. Pagkatapos tumingin siya kay Ramil. "Saan mo nakuha?" tanong niya. "Sa gubat," sagot ni Ramil. Hindi agad nagsalita ang matanda. Bahagya siyang umiling. "May mga manok sa gubat na hindi dapat kinukuha." Napangiti si Ramil. "May nagsabi na rin sa akin yan." Hindi na nagtanong ang matanda. Lumayo siya at hindi na muling lumingon. Naiwan si Ramil na may bahagyang kaba sa dibdib kahit hindi niya alam kung bakit. Nang hapon ding iyon, habang pauwi siya, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Hindi niya marinig ang hakbang, ngunit pakiramdam niya ay may presensya sa likuran. Ilang beses siyang lumingon, wala siyang makita. Pagdating sa bahay, agad niyang inilagay ang manok sa kulungan. Tahimik ito, ngunit ang mga mata ay tila mas matalas kaysa dati. Nang gabing iyon, mas maaga siyang natulog, ngunit hindi siya agad nakatulog. May pakiramdam siyang parang may dumadaan sa bakuran. Hindi iyon malakas, ngunit sapat upang maramdaman niya. Maya-maya, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tunog. Parang may nagsalita sa hangin. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit pakiramdam niya ay may tinatawag. Pumangon siya at sumilip sa bintana. Sa gilid ng bakuran, malapit sa puno, may aninong tila gumalaw. Hindi niya makita ng malinaw, ngunit parang may hugis na hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon, ang manok sa kulungan ay kumampay ng malakas at tumilaok ng maikli. Hindi gaya ng karaniwang tilaok. Para itong tugon. Biglang nawala ang anino. Ang hangin ay bumalik sa karaniwan. Ngunit ang pakiramdam ni Ramil ay hindi na gaya ng dati. Alam niyang may kakaibang nangyayari, kahit hindi niya ito maipaliwanag. Kinabukasan, napansin niyang ang mga aso sa baryo ay hindi dumadaan sa tapat ng kanyang bahay. Ang ilan sa kanila ay humihinto sa malayo at tila ayaw lumapit. May mga manok din sa kapitbahay na biglang nagiging tahimik kapag lumalapit siya na dala ang kanyang bagong alaga. Sa kabila ng lahat, pinili ni Ramil na mag-focus sa nalalapit na laban. Sinabi niya sa sarili na baka iniisip lang niya ang mga bagay na iyon. Baka dahil lang sa pagod o sa mga kwento ng matatanda. Ngunit sa tuwing mag-iisa siya, hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na may nagmamasid. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na unti-unting lumalapit sa hangganan ng baryo. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito galit. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang maramdaman ng mga hayop at ng hangin ang pagbabago. May nawawala sa kanya at alam nitong malapit na ito. Sa bakuran ni Ramil, ang manok sa kulungan ay muling tumingin sa direksyon ng gubat habang papalubog ang araw. Sa liwanag ng dapit hapon, ang balahibo nito ay tila may bahagyang kinang. At sa katahimikan ng gabing papalapit, ang hangin ay nagdala ng bulong na hindi pa naririnig ni Ramil ng buo. Ang kwento ay unti-unting bumibigat.
At ang sabungerong nag-akala na nakakuha siya ng swerte sa gubat ay hindi pa lubos na nauunawaan kung ano ang tunay niyang nakuha. Dumating ang umagang tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Ngunit sa kabila ng liwanag, pakiramdam ni Ramil ay may bigat sa hangin na hindi niya may paliwanag. Maaga siyang nagising, tulad ng nakagawian, at agad na tinungo ang kulungan ng manok. Nandoon pa rin ang kakaibang alaga, nakatayo sa gitna ng kawayan, tila handa sa anumang darating. Sa mga nakaraang araw, lalong tumibay ang kumpiyansa ni Ramil sa kakayahan ng manok. Mabilis, matapang, at may kakaibang diskarte. Hindi ito basta sumusugod. Nagmamasid muna, parang may alam na hindi alam ng ibang manok. Sa bawat ensayo, lalo niyang nararamdaman na malaki ang potensyal nito. Habang nagpapakain siya, napansin niyang hindi agad kumakain ng manok. Sa halip, tumingin muna ito sa paligid, lalo na sa direksyon ng kagubatan. Tila may inaabangan. Ilang sandali pa, saka lamang ito dumampot ng pagkain. Parang may sariling oras, sariling ritmo. Malapit na ang laban, pulong ni Ramil. Kailangan mong manalo. Hindi niya sigurado kung bakit niya iyon sinabi ng malakas. Para bang may bahagi ng isip niya na gustong marinig iyon ng manok. Bandang tanghali, dumating si Lito na may kasamang isa pang sabongero na hindi pamilyar kay Ramil. Matangkad ang lalaki, tahimik at matalim tumingin. Nagpakilala itong si Arman, kilala raw sa mga malalaking laban sa kalapit na bayan. Nabalitaan ko ang manok mo, sabi ni Arman. Gusto kong makita. Inilabas ni Ramil ang manok sa kulungan. Nang makita ito ni Arman, bahagya siyang napangiti. Lumapit siya at marahang umikot sa paligid ng hayop, parang sinusuri ang bawat galaw. Maganda ang tindig, sabi niya. May kakaiba. Hindi agad sumagot si Ramil. Hindi niya alam kung matutuwa o kakabahan sa tono ng lalaki. Isali mo sa derby sa Sabado, dagdag ni Arman. Malaki ang premyo. Kung manalo ka, hindi ka na basta sabungero sa baryo. Makikilala ka. Napatingin si Ramil sa manok. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon. Ilang taon na siyang nangangarap na manalo sa malaking laban. Kung mangyayari iyon, mababago ang buhay niya. Makakabayad siya ng utang, makakabili ng mas magandang bahay, at makakapagsimula ng mas maayos na pag-aalaga ng mga manok. Pag-iisipan ko, sagot niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, ang manok ay bahagyang kumampay at tumingin sa direksyon ng kagubatan. Napansin niyon ni Arman. Parang ayaw umalis, sabi niya. Sanay lang siguro sa lugar, sagot ni Ramil. Hindi na nagtanong si Arman. Ngunit bago siya umalis, bumulong siya kay Ramil. May mga manok na may kasamang swerte, pero may mga manok din na may kasamang kapalit. Siguraduhin mong handa ka sa pareho. Naiwan si Ramil na nag-iisip. Hindi niya alam kung bakit parang maraming tao ang may sinasabi tungkol sa manok na ito. Para sa kanya, isa lamang itong pagkakataon. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang mga ganoong salita, may bahagi ng isip niya na nagdadalawang isip. Pagsapit ng hapon, nag-ensayo muli siya. Masigla ang manok, ngunit may mga sandali na tila tumitigil ito at nakikinig sa hangin. Parang may naririnig na hindi marinig ni Ramil. Minsan, bigla itong titingala, parang may hinahanap sa kalangitan. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng kulungan, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng bakuran. Hindi iyon malakas, ngunit malinaw. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Sa gilid ng puno, may aninong tila gumalaw at agad naglaho. May tao ba? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit ang hangin ay biglang naging malamig. Sa likuran niya, ang manok sa kulungan ay nakatayo ng tuwid. Nakatingin sa parehong direksyon. Hindi ito tumilaok. Hindi ito gumalaw.
tumingin lamang. Ilang sandali pa, bumalik ang katahimikan. Ngunit ang pakiramdam ni Ramil ay hindi na gaya ng dati. Parang may presensyang unti-unting lumalapit. Hindi niya ito makita, ngunit nararamdaman niya. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita na isasali ni Ramil ang kanyang bagong manok sa derby. May mga natuwa para sa kanya, may mga nag-ingat, may ilan na tahimik lamang. Dumating si Mang Tibo sa hapon. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan niya ang manok, pagkatapos ay tumingin kay Ramil. "Sigurado ka na ba?" tanong niya. "Oo," sagot ni Ramil. "Ito na ang pagkakataon ko." Huminga ng malalim ang matanda. "Kung sakaling may mangyari, tandaan mo ang sinabi ko. May mga bagay na hindi natin pag-aari kahit hawak natin." Hindi na sumagot si Ramil. Hindi niya gustong isipin ang ganoon. Mas pinili niyang mag-focus sa laban. Habang papalubog ang araw, ang liwanag sa bakuran ay naging kulay kahel. Ang manok ay muling tumingin sa kagubatan. Sa malayo, sa hangganan ng mga puno, may isang aninong nakatayo. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang maramdaman ang presensya. Hindi ito gumalaw, hindi ito lumapit. Ngunit nandoon lamang, parang naghihintay. Sa loob ng bahay, si Ramil ay abala sa pag-iisip ng laban, ng premyo, at ng bagong simula. Hindi niya napapansin na ang kwento na kanyang sinimulan sa pagpasok sa gubat ay papalapit na sa mas malalim na bahagi. Ang manok na hawak niya ay hindi lamang panabong, at ang laban na kanyang inaasahan ay hindi lamang laban sa sabungan. May mga mata na nagmamasid, may mga hakbang na papalapit, at may isang nilalang na unti-unting naghahanda na kunin ang nararapat na sa kanya. 2 araw bago ang derby, mas naging abala si Ramil sa paghahanda. Maaga siyang nagigising upang sanayin ang manok. Pinapakain ito ng mas masustansyang halo at tinitiyak na malinis ang kulungan. Sa panlabas na anyo, tila normal ang lahat. Ngunit sa kanyang kalooban, may paliwanag na kaba na unti-unting lumalalim. Ang manok ay lalo pang tumitikas. Ang balahibo nito ay parang mas makintab sa sikat ng araw. Ang mga mata nito ay tila mas maliwanag, mas buhay. Ngunit may mga sandali na bigla itong tumitigil at tumitingin sa kawalan, na parang may naririnig o nakikitang hindi kayang abutin ng paningin ng tao. Isang umaga, habang nag-iensayo sila sa likod ng bahay, biglang tumigil ang manok sa gitna ng galaw. Hindi ito umatake sa kasamang panabong na pansanay. Sa halip, umatras ito at tumingin sa direksyon ng kagubatan. Tumahimik ang paligid. Kahit ang ibang manok sa bakuran ay tila napahinto. "Anong meron?" tanong ni Ramil sa sarili. Ilang sandali pa, may dumaan na malamig na hangin. Hindi iyon karaniwang simoy. May dala itong amoy ng basang lupa at dahon na tila galing sa mas malalim na bahagi ng gubat. Naramdaman ni Ramil ang paninikip ng dibdib, ngunit agad din itong nawala. Sa hapon ding iyon, napansin niyang ang mga dahon na iniwan ni Mang Tibo sa tabi ng kulungan ay tila natuyo ng husto at nag-iba ang kulay. Hindi niya alam kung normal ba yun, ngunit may kakaiba sa itsura ng mga ito. Parang may dumaan na hindi niya nakita. Kinagabihan, habang kumakain siya sa loob ng bahay, may narinig siyang mahinang katok sa kahoy na dingding. Hindi ito malakas, ngunit malinaw. Parang may marahang kumakatok gamit ang dulo ng daliri. Lumabas siya upang tingnan. Walang tao. Ang bakuran ay tahimik. Ngunit nang lumapit siya sa kulungan, ang manok ay nakatayo sa gitna at nakatingin sa kanya. Hindi ito kumakain. Hindi ito gumagalaw. Tumingin lamang. May sandaling nagkatitigan sila. Sa mga mata ng manok, may tila lungkot o pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Malapit na ang laban.
Bulong niya. Tayong dalawa to. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may bahagi ng kanyang isip na nagtanong kung tama ba ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, pumunta si Lito upang kumpirmahin ang kanilang pagpunta sa Derby. Bitbit niya ang listahan ng mga kalahok at ang oras ng laban. Malalakas ang kalaban, sabi niya. May mga veterano. Pero kung ganito ang manok mo, may laban ka. Habang nag-uusap sila, biglang tumahol ang aso ng kapitbahay. Hindi iyon karaniwang tahol. Sunod-sunod at tila may tinuturo sa dilim. Napalingon si Ramil sa direksyon ng kagubatan. Sa pagitan ng mga puno, tila may bahagyang paggalaw. May tao ba roon? Tanong ni Lito. Wala siguro. Sagot ni Ramil, kahit hindi siya sigurado. Nang umalis si Lito, mas naging tahimik ang paligid. Ang mga ibon na madalas marinig sa dapit hapon ay tila hindi nagpakita. Ang hangin ay mabigat. Nang gabing iyon, mas malinaw ang narinig ni Ramil. Hindi na simpleng kaluskos. May marahang yabag sa paligid ng bakuran, umiikot, ngunit hindi pumapasok sa liwanag ng lampara. Lumabas siya, dala ang maliit na ilaw. Kung sino ka man, magpakita ka, sabi niya. Walang sumagot. Ngunit sa gilid ng puno, may aninong tila mas madilim kaysa sa karaniwang dilim. Hindi ito malinaw na hugis ng tao o hayop. Isa lamang presensya. Sa likuran niya, ang manok ay biglang kumampay ng malakas. Hindi ito tilaok ng hamon, kundi tilaok ng babala. Sa sandaling iyon, ang hangin ay umikot sa bakuran at ang mga tuyong dahon sa tabi ng kulungan ay biglang nagkalat. Napaatras si Ramil. Ang ilaw sa kanyang kamay ay bahagyang kumislap. Nang muli niyang itutok ang tingin sa gilid ng puno, wala na ang anino. Ngunit may naiwan. Sa lupa, malapit sa hangganan ng bakuran at ng daan papunta sa gubat, may marka ng paa. Hindi iyon paa ng tao. Hindi rin iyon paa ng hayop na kilala niya. Mas mahaba ang daliri at mas malalim ang pagkakabaon sa lupa na parang mabigat ang may-ari. Hindi agad niya nilapitan. Nakaramdam siya ng takot na hindi niya pa nararanasan dati. Sa unang pagkakataon, naalala niya ang babala ni Mang Tibo. Hindi lahat ng nasa gubat ay para sa tao. Bumalik siya sa loob ng bahay, ngunit hindi siya nakatulog agad. Naririnig niya ang mahinang pag-ikot sa bakuran na para bang may naghihintay lamang ng tamang sandali. Sa kulungan, ang manok ay hindi natutulog. Nakatingin ito sa direksyon ng marka sa lupa. Tahimik, ngunit tila may alam. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na tumigil sa paglalakad. Naramdaman nito ang lapit ng kanyang alaga. Alam nitong malapit na ang sandali ng pagharap. At habang papalapit ang araw ng Derby, mas lumalalim ang anino sa buhay ni Ramil. Ang laban na inaasahan niya ay hindi na lamang laban sa sabungan. May mas malaking pagsubok na naghihintay. Ang marka sa lupa ay unang pahiwatig lamang. Gabi bago ang Derby, hindi mapakali si Ramil. Inihanda na niya ang lahat. Ang maliit na kahon para sa manok, ang pagkain, at ang mga gamit sa laban. Ngunit habang abala ang kanyang katawan sa paghahanda, ang isip niya ay hindi matahimik. Mula nang makita niya ang marka sa lupa sa gilid ng bakuran, may bahagi ng sarili niya na hindi na mapalagay. Pagkatapos kumain, sinilip niya ang manok. Tahimik itong nakatayo sa loob ng kulungan. Hindi ito nagpapakita ng pagod o kaba. Ngunit ang mga mata nito ay tila mas malalim ang tingin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang may nais itong ipahiwatig na hindi niya maintindihan. Bukas na, marahang sabi ni Ramil.
Pag nanalo tayo, magbabago ang lahat. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may tanong na hindi niya masagot. Ano ang kapalit? Nang tuluyang mahiga siya, matagal bago siya nakatulog. At nang siya ay makatulog, isang panaginip ang dumating. Malinaw at kakaiba. Nakita niya ang sarili na naglalakad sa kagubatan. Pareho ang landas na tinahak niya noong araw na nahuli niya ang manok. Ang mga puno ay matataas at makakapal, ngunit ang liwanag ay kakaiba. Hindi galing sa araw, kundi parang mula sa hangin mismo. Ang lupa ay malambot, at ang bawat hakbang niya ay may tunog na hindi pangkaraniwan. Sa harap niya, nakita niya ang manok. Hindi ito nakakulong. Malaya itong naglalakad sa gitna ng gubat. Sinundan niya ito. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kagubatan. Hanggang sa marating nila ang matandang puno sa gitna ng clearing, ang parehong lugar kung saan niya ito nahuli. Daan, tumigil ang manok. Tumingin ito sa isang direksyon na hindi niya agad napansin. Nang sundan niya ang tingin nito, may nakita siyang anino sa ilalim ng mga puno. Hindi malinaw ang anyo, ngunit alam niyang may nakatayo roon. Hindi ito lumapit, ngunit ramdam niya ang presensya. Mabigat, ngunit hindi galit. Parang naghihintay lamang. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumabas na tunog sa kanyang bibig. Sa halip, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang paligid. Ang mga dahon ay gumalaw ng sabay-sabay, parang may dumaan na hindi niya makita. Pagtingin niya muli sa manok, wala na ito sa tabi niya. Sa halip, nasa gitna ito ng clearing, nakatayo sa harap ng anino. Hindi ito lumalaban, hindi ito tumatakbo. Nakatayo lamang, parang kinikilala ang presensya. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno ay bahagyang yumuko. At sa sandaling iyon, nagising si Ramil. Humihingal siya. Pawis ang noo kahit malamig ang gabi. Umupo siya at agad na sinilip ang kulungan. Nandoon pa rin ang manok. Tahimik, ngunit gising. Nakatingin sa kanya. May sandaling nagkatitigan sila. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang lahat, ngunit pakiramdam niya ay may kahulugan iyon. Lumabas siya ng bahay. Tahimik ang paligid. Ngunit sa gilid ng bakuran, malapit sa marka sa lupa na nakita niya nung nakaraang gabi, may bago siyang napansin. Ang lupa ay parang mas nabungkal. Parang may dumaan muli. Hindi na siya lumapit. Sa halip, tumingin siya sa direksyon ng kagubatan. Sa dilim, tila may malayong liwanag na saglit na kumislap at agad na nawala. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon. Bumalik siya sa loob at sinubukang matulog muli. Ngunit mababaw na lamang ang tulog niya hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, dumating si Lito upang samahan siya sa derby. Masigla ang kaibigan niya, puno ng pag-asa at pananabik. Handa na? Tanong ni Lito. Tumango si Ramil. Handa na. Ngunit sa loob niya, may bahagi na hindi tiyak. Nang ilabas niya ang manok mula sa kulungan at ilagay sa kahon, napansin niyang hindi ito pumalag. Ngunit bago tuluyang maisara ang kahon, tumingin ito sa direksyon ng kagubatan. Sa sandaling iyon, may dumaan na malamig na hangin. Hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman. Ang mga dahon sa paligid ay bahagyang gumalaw. Si Ramil ay napatingin din sa parehong direksyon. Wala siyang nakita, ngunit may pakiramdam siyang parang may nagpaalam o may naghihintay. Sumakay sila sa motorsiklo ni Lito at umalis ng baryo. Habang papalayo sila, hindi mapigilan ni Ramil na lumingon. Sa hangganan ng kalsada at kagubatan, may aninong tila nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman. Pagdating nila sa sabungan sa kalapit na bayan, abala ang lahat. Maingay, masigla, at puno ng sabungero. Ngunit sa gitna ng ingay, may kakaibang pakiramdam si Ramil na tila may dala siyang hindi pangkaraniwang bagay. Habang naghahanda siya, may ilang sabungero ang napatingin sa manok. May paghanga sa kanilang mga mata, ngunit may ilan ding tila hindi mapalagay.
Maganda ang tindig, sabi ng isa. Parang may kakaiba, bulong ng isa pa. Hindi na nagtagal, tinawag na ang mga unang laban. Habang papalapit ang oras ng laban ni Ramil, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi lamang dahil sa kaba ng sabong. May pakiramdam siyang parang may iba pang nagmamasid. Sa malayo, sa gilid ng sabungan, may isang aninong hindi karaniwang napapansin ng iba. Hindi ito malinaw sa mata ng karamihan. Ngunit para sa manok na nasa kahon, tila nararamdaman ito. Ang laban ay malapit ng magsimula. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa ganap na nauunawaan ni Ramil. Ang panaginip niya sa kagubatan ay hindi lamang panaginip. Isa itong paalala na ang manok na hawak niya ay may pinanggalingan na hindi basta nawawala. At habang papalapit ang sandali ng laban, ang pagitan ng mundo ng tao at ng kagubatan ay tila unti-unting numinipis. Maingay ang sabungan. Ang sigawan ng mga tao, ang pag-uusap ng mga sabungero, at ang halong kaba at pananabik ay parang iisang alon na bumabalot sa buong lugar. Ngunit sa gitna ng ingay, pakiramdam ni Ramil ay may sariling katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Nasa kahon ng manok, tahimik ngunit gising. Hindi ito kagaya ng ibang panabong na tila sabik o balisa. Nakatayo lamang ito, tuwid ang tindig at tila nakikinig sa hangin. Tinawag ang pangalan ni Ramil para sa unang laban. Lumapit siya sa gitna, hawak ang kanyang alaga. Sa tapat niya ay isang kilalang sabungero mula sa bayan. May dalang malaking manok na makapal ang balahibo at matipuno ang katawan. Marami ang pumusta sa kalaban. Ilan lamang ang naglakas loob na pumusta kay Ramil. Baguhan yan sa derby, bulong ng ilan. Maganda ang manok pero iba ang laban dito, sabi ng iba. Hindi sumagot si Ramil. Tahimik niyang hinawakan ang manok at marahang ibinaba sa lupa ng laban. Sa sandaling magkatapat ang dalawang manok, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang alaga. Hindi ito agad sumugod. Hindi ito umatras. Tumayo lamang ito at tumingin ng diretso sa kalaban. Ang mga mata nito ay tila mas maliwanag kaysa dati. Nang magsimula ang laban, mabilis ang unang galaw ng kalaban. Sumugod ito ng walang pag-aatubili. Ngunit ang manok ni Ramil ay umiwas sa eksaktong sandali. Parang alam nito ang galaw bago pa man mangyari. Umiikot ito, tahimik, sinusukat ang bawat hakbang. May mga bulungan sa paligid. Ang bilis. Parang nagbabasa ng galaw. Ilang sandali pa, umatake ang manok ni Ramil. Isang eksaktong galaw. Hindi magulo, hindi padalos-dalos. Tumama ng tama. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Ngunit sa gitna ng sigawan, may kakaibang nangyari. Naramdaman ni Ramil ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran, kahit mainit ang araw. Saglit siyang napalingon sa gilid ng sabungan. Sa may bakod, sa pagitan ng mga taong nanonood, may isang aninong tila mas madilim kaysa sa iba. Hindi ito gumagalaw tulad ng mga tao. Nakatayo lamang. Nang ibalik niya ang tingin sa laban, nakita niyang muli ang kakaibang tikas ng kanyang manok. Sa bawat galaw, tila may patnubay na hindi niya maipaliwanag. Ang kalaban ay nagsimulang humina. Sa huling sandali, isang mabilis at tiyak na atake ang ginawa ng manok ni Ramil. Tumigil ang kalaban. Nag-iingay ang sabungan. Sigawan, tawanan, paghanga. Panalo si Ramil. Hindi siya agad nakagalaw. Para siyang natulala. Narinig niya ang boses ni Lito sa tabi niya. Panalo tayo, sabi ko sa'yo. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang manok, napansin niyang hindi ito nagdiwang gaya ng inaasahan. Tahimik lamang ito. At sa sandaling iyon, muli itong tumingin sa isang direksyon. Hindi sa mga tao, kundi sa labas ng sabungan. Sinundan ni Ramil ang tingin nito. Sa gilid ng lugar,
Sa may mga puno sa likuran ng sabungan, may aninong nakatayo. Hindi malinaw. Ngunit alam niyang iyon ang parehong presensyang naramdaman niya sa bakuran. Hindi ito galit. Hindi ito umaatake. Ngunit nandoon ito. Naramdaman ni Ramil ang paninikip ng dibdib. Hindi siya sigurado kung tuwa ba o takot ang nararamdaman niya. Lumapit si Arman, ang sabungerong nakilala niya ilang araw ang nakalipas. "Magaling," sabi nito. "Hindi karaniwan ang manok mo." Tumango si Ramil. "Salamat." Ngunit bago pa makadagdag ng salita si Arman, napansin niyang tumingin din ito sa direksyon ng mga puno. Saglit itong natahimik. "May kasama ka ba?" tanong ni Arman. "Wala," sagot ni Ramil kahit hindi siya sigurado. Inaabot sa kanya ang unang panalo. Hindi pa iyon ang malaking premyo, ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa. May susunod pang laban kung saan mas malaki ang pusta. Habang papalayo siya sa gitna, napansin niyang ang ilang tao ay tila hindi mapakali. May mga nakaramdam din ng malamig na hangin kahit hindi nila may paliwanag. Sa likod ng sabungan habang pinapahinga niya ang manok, napansin niyang mas mainit ang katawan nito kaysa dati. Ngunit hindi ito tila pagod. Sa halip, tila may enerhiyang umiikot dito. "Isa pa," sabi ni Lito. "Kaya pa ito." Ngunit sa isip ni Ramil, bumalik ang panaginip sa kagubatan. Ang clearing, ang matandang puno, ang anino. Sa pagitan ng ingay ng sabungan at ng kaba ng susunod na laban, naramdaman niya na ang panalo ay hindi simpleng swerte. May bagay na nakikialam. May presensyang hindi niya maintindihan. At sa labas ng sabungan, sa pagitan ng mga punong tila tahimik na saksi, may isang nilalang na nagmamasid. Hindi ito pumapalakpak. Hindi ito nagagalit. Ngunit sa bawat panalo ng manok, tila mas lumalapit ito. Ang unang laban ay natapos na. Ngunit ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Matapos ang unang panalo, mas lalong dumami ang mga mata na nakatingin kay Ramil. Ang dating sabungerong tahimik lamang sa baryo ay biglang naging sentro ng usapan. May mga pumupuri, may mga nagtatanong, at may ilan na tila may pag-aalinlangan. Sa likod ng sabungan, pinapahinga ni Ramil ang kanyang manok. Hawak niya ito ng marahan, ramdam ang init ng katawan nito. Hindi ito nanginginig, hindi rin tila pagod. Ngunit may kakaibang bigat sa pakiramdam niya habang hawak niya ito. Parang may enerhiyang dumadaloy na hindi niya maipaliwanag. "Isa pa," sabi ni Lito na halatang sabik. "Kapag nanalo ka ulit, mas lalaki ang premyo." Tumango si Ramil, ngunit hindi niya agad maalis sa isip ang aninong nakita niya sa gilid ng sabungan. Sa kabila ng ingay at dami ng tao, malinaw niyang naramdaman ang presensya nito. Tinawag muli ang pangalan niya para sa susunod na laban. Mas malakas ang kalaban sa pagkakataong ito. Kilala sa lugar ang may-ari nito. Isang veteranong sabungero na bihira matalo. Marami ang nag-iba ng pusta. May ilan na ngayon ang pumapanig kay Ramil. Nang ilapag niya ang manok sa gitna, muling nagkatinginan ang dalawang panabong. Ngunit bago pa magsimula ang laban, may dumaan na malamig na hangin sa gitna ng sabungan. Ang ilan sa mga tao ay napatingin sa paligid. "May hangin ba?" tanong ng isa. Mainit ang araw, ngunit ang lamig ay hindi galing sa panahon. Nagsimula ang laban. Mas mabilis ang galaw ng kalaban. Mas agresibo. Ngunit ang manok ni Ramil ay hindi nagmamadali. Umiwas, umikot, naghintay. Parang may sinusunod itong tiempo na hindi nakikita ng iba. Sa gitna ng palitan ng galaw, biglang nakaramdam si Ramil ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang mapahinto siya sandali. Parang may bahagi ng kanyang lakas na hinihigop. Napatingin siya sa kanyang manok. Sa sandaling iyon, tila mas kumislap ang mga mata nito. Ang galaw nito ay mas naging matalas. At sa isang mabilis na sandali,
Tumama ito ng eksakto sa kalaban. Sumigaw ang mga tao. Napaatras ang kalaban. Ilang sandali pa, natapos ang laban. Panalo muli si Ramil. Mas malakas ang sigawan. Mas marami ang pumalakpak. Ngunit habang nagdiriwang ang iba, si Ramil ay bahagyang napahawak sa dibdib. Ang kirot ay nawala na. Ngunit may naiwan na panghihina. Lumapit si Lito. Tuwang-tuwa. Dalawa na. Isang laban na lang at siguradong malaki ang uuwi natin. Ngunit bago pa siya makasagot, napansin ni Ramil ang kakaibang bagay. Sa lupa ng sabungan, sa lugar kung saan tumayo ang kanyang manok, may bahagyang marka. Hindi iyon dugo. Hindi rin iyon simpleng bakas ng paa. Parang may bahagyang umitim na bahagi ng lupa na tila nasunog ngunit walang apoy. Nang tingnan niya ang kanyang manok, tahimik lamang ito. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na lamang nakatingin sa kalaban o sa tao. Tumingin ito sa likuran niya. Dahan-dahang lumingon si Ramil. Sa likod ng mga nanonood, sa pagitan ng mga taong hindi nakapapansin, may isang anyong mas malinaw kaysa dati. Hindi pa rin ganap na nahahayag ang hugis, ngunit may anyong kahawig ng tao, matangkad, payat, at tila nababalot ng anino. Hindi ito lumalapit, ngunit hindi na rin ito malayo. Naramdaman ni Ramil ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na ang panalo ay hindi simpleng bunga ng ensayo o swerte. May kapalit. Habang iniaangat niya ang kanyang manok, muling sumagi sa isip niya ang panaginip sa kagubatan, ang matandang puno, ang clearing, ang presensya. May nagbabantay sa iyo, bulong niya sa manok nang hindi namamalayan. Ang manok ay hindi gumalaw, ngunit tila mas lalong tumalim ang tingin nito. Maya-maya, lumapit si Arman. Hindi na ito nakangiti gaya kanina. Ramdam mo ba? Tanong nito ng mahina. Ang alin? Sagot ni Ramil. Hindi agad sumagot si Arman. Sa halip, tumingin ito sa direksyon kung saan naroon ang anino. Ngunit sa sandaling iyon, tila naglaho ito sa paningin. Wala, sabi ni Arman. Ngunit hindi kumbinsido ang tono nito. Habang papalapit ang huling laban para sa araw na iyon, mas bumibigat ang pakiramdam ni Ramil. Hindi lamang dahil sa pagod o kaba. May nararamdaman siyang unti-unting paglapit ng isang bagay na matagal nang naghihintay. Sa bawat panalo, tila mas nagiging malinaw ang presensya. At sa bawat paglapit ng gabi, tila mas numinipis ang pagitan ng sabungan at ng kagubatan. Ang huling laban ay naghihintay. Ngunit ngayon, alam na ni Ramil na ang laban na ito ay hindi lamang para sa pera o pangalan. May isang nilalang na tahimik na nagmamasid. At tila unti-unti na nitong kinukuha ang dapat ay sa kanya. Palubog na ang araw nang ihayag ang huling laban para sa araw na iyon. Mas makapal na ang mga tao sa paligid ng sabungan. Mas mataas ang pusta. Mas mainit ang sigawan. Ngunit sa gitna ng ingay, mas lalong lumalim ang katahimikan sa loob ni Ramil. 3 laban na ang kanyang dinaanan. 2 panalo na ang hawak niya. Ang susunod na ito ang magtatakda kung gaano kalaki ang kanyang maiuuwi. Hindi lamang pera, kundi pangalan. Hinawakan niya ang kanyang manok at naramdaman ang tibok nito. Malakas, matatag. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang init na parang nagmumula hindi lamang sa katawan nito, kundi sa paligid. Isang laban na lang, bulong ni Lito. Ito na ang pagkakataon mo. Tumango si Ramil, ngunit hindi siya makangiti. Sa likod ng sabungan, may bahagi ng kanyang isip na patuloy na bumabalik sa aninong nakita niya. Sa bawat laban, tila mas lumilinaw ito. Mas nagiging malapit.
Tinawag ang pangalan niya. Sa tapat niya ngayon ay ang pinakamalakas na kalaban sa derby, isang manok na kilala sa bilis at lakas. Ang may-ari nito ay kilalang hindi basta natatalo. Marami ang pumusta laban kay Ramil. Habang inilalapag niya ang kanyang manok sa gitna, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid sa sandaling iyon. Ang sigawan ay parang lumayo sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang tunog ng kanyang paghinga at ang galaw ng dalawang panabong. Nagsimula ang laban. Agad sumugod ang kalaban. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngunit gaya ng dati, umiwas ang manok ni Ramil sa taktong sandali. Umikot ito. Naghintay. Nagbasa ng galaw. Sa ikalawang palitan, tumama ang kalaban at bahagyang nasugatan ang manok ni Ramil. Naramdaman ni Ramil ang biglang kirot sa kanyang sariling braso kahit hindi siya ang tinamaan. Napahigpit ang hawak niya sa hangin. Sa sandaling iyon, tila may umagos na malamig na hangin sa gitna ng sabungan. Ang mga taong malapit sa kanila ay bahagyang lingon. May naramdaman ka ba? Tanong ng isang nanonood. Ngunit tuloy ang laban. Sa kabila ng sugat, hindi umatras ang manok ni Ramil. Sa halip, tila mas naging matatag ang tindig nito. Ang mga mata nito ay tila nagliwanag sa kakaibang paraan. Hindi dahil sa sikat ng araw, kundi parang may sariling kislap. Biglang bumilis ang galaw nito. Mas tiyak, mas eksakto. At sa isang sandaling halos hindi napansin ng iba, tumama ito ng eksakto sa kalaban. Huminto ang galaw ng kalaban. Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang sabungan sa sigawan. Panalo si Ramil. Ngunit sa halip na saya, isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Habang inaangat niya ang kanyang manok, naramdaman niyang parang may humila sa kanyang lakas. Bahagya siyang napahawak sa tuhod. Panalo, panalo ka! Sigaw ni Lito halos hindi mapakali. Ngunit si Ramil ay napatingin sa lupa kung saan naganap ang laban. Sa mismong gitna, may maitim na marka na tila mas malinaw kaysa kanina. Parang may aninong sumingaw mula sa lupa at agad ding nawala. Dahan-dahan siyang napalingon sa gilid ng sabungan. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang anyo. Sa pagitan ng mga puno sa likod ng sabungan, may nakatayong nilalang. Hindi ito ganap na nakikita ng lahat, ngunit sa mata ni Ramil, malinaw ang hugis. Matangkad, payat, at tila nababalot ng manipis na usok o anino. Ang mukha nito ay hindi malinaw, ngunit ang presensya ay mabigat. Hindi ito nagagalit. Hindi rin ito nagmamadali. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam ni Ramil na hindi na ito basta nagmamasid. Ito ay naghihintay. Napatingin siya sa kanyang manok. Tahimik ito, ngunit hindi na nakatingin sa mga tao o sa paligid. Nakatuon ang tingin nito sa nilalang sa likod ng sabungan. Parang may pagkilala. Isang sandali na tila tumigil ang oras. Sa pagitan ng tao at ng anino, may tahimik pag-uusap na hindi naririnig ng iba. Pagkurap ni Ramil, nawala ang anyo sa pagitan ng mga puno. Para bang natunaw sa dilim ng dapit hapon. Ramil, tawag ni Lito. Kunin mo na ang premyo. Napalingon siya at pilit nang ngumiti. Tinanggap niya ang salapi at papuri, ngunit ang isip niya ay wala roon. Habang papalayo siya sa sabungan, bitbit ang panalo at ang kanyang manok, muli niyang naramdaman ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tulad ng dati. Hindi na ito malayo. Sa pag-uwi nila sa baryo, tahimik si Ramil. Kahit si Lito ay napansing may kakaiba sa kanya. Pagod ka lang siguro, sabi nito. Ngunit alam ni Ramil na hindi lamang pagod ang nararamdaman niya. Sa pagdating nila sa hangganan ng baryo, napatingin siya sa direksyon ng kagubatan. Sa pagitan ng mga punong madilim na sa gabi,
Tila may bahagyang liwanag na gumalaw at agad ding naglaho. Hinawakan niya ang kahon ng manok ng mas mahigpit. Nanalo siya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya sigurado kung siya nga ba ang tunay na nagwagi. Dahil sa bawat panalo, tila may mas lumalapit. At ang gabing iyon ay hindi pa tapos. Tahimik ang daan pauwi sa baryo. Ang ingay ng sabungan ay napalitan ng tunog ng hangin at makina ng motorsiklo. Si Lito ay nagsasalita pa rin tungkol sa panalo, kung paano sila makakabili ng bagong kulungan, kung paano lalaki ang pangalan ni Ramil sa mga susunod na derby. Ngunit si Ramil ay tahimik. Hawak niya ang kahon kung saan naroon ang kanyang manok, at sa bawat pag-alog ng sasakyan, tila mas bumibigat ang pakiramdam niya. Hindi siya sigurado kung pagod lamang ba iyon o may iba pang dahilan. Nang marating nila ang hangganan ng baryo, nagpaalam si Lito at iniwan siya sa tapat ng kanyang bahay. Bit-bit ni Ramil ang kahon at dahan-dahang naglakad papasok ng bakuran. Madilim na ang langit. Tanging ilaw mula sa maliit na lampara ang nagbibigay liwanag sa paligid. Pagpasok niya sa bakuran, napansin niyang tahimik ang lahat. Walang tahol ng aso. Walang tilaok ng ibang manok. Parang may sandaling huminto ang karaniwang galaw ng gabi. Inilagay niya ang manok sa kulungan at marahang isinara ang pinto. Umupo siya sa harap nito at tumitig. "Panalo tayo," sabi niya, halos pabulong. Ang manok ay hindi sumagot. Nakatayo lamang ito sa gitna ng kulungan. Ngunit sa halip na magpahinga, tumingin ito sa direksyon ng kagubatan. Sa parehong direksyon na madalas nitong tingnan tuwing dapit hapon. May dumaan na malamig na hangin. Napalingon si Ramil. Sa gilid ng bakuran, malapit sa punong kahoy, may aninong tila mas madilim kaysa sa karaniwang dilim. Hindi ito gumalaw agad. Nakatayo lamang. Hindi sumigaw si Ramil. Hindi rin siya tumakbo. Sa halip, tumayo siya at marahang lumapit ng ilang hakbang. Sa loob-loob niya, parang alam na niya kung ano iyon. "Hinahanap mo ba siya?" tanong niya sa dilim, kahit hindi niya sigurado kung may maririnig. Tahimik ang paligid. Ngunit ang hangin ay biglang naging mas malamig. Ang mga dahon sa puno ay marahang gumalaw kahit walang malakas na simoy. Sa sandaling iyon, ang anino ay bahagyang lumapit sa gilid ng liwanag ng lampara. Hindi pa rin malinaw ang anyo, ngunit mas ramdam ang presensya. Mabigat, ngunit hindi galit. Parang may matagal nang hinihintay. Sa likod ni Ramil, ang manok sa kulungan ay kumampay ng mahina. Hindi ito tilaok ng hamon, parang tugon. Napalingon siya sa manok. Ang mga mata nito ay hindi na lamang nakatingin sa gubat. Nakatingin ito sa anino. Parang may pagkilala, parang may matagal ng ugnayan. Sa sandaling iyon, naalala ni Ramil ang lahat ng babala. Ang sinabi ni Mang Tibo, ang panaginip sa kagubatan, ang presensya sa sabungan, ang malamig na hangin sa bawat laban. Unti-unti niyang naunawaan. Ang manok na hawak niya ay hindi ligaw. Hindi ito basta panabong na natagpuan sa gubat. Ito ay alaga. Alaga ng isang nilalang na matagal nang nagbabantay. At ang mga panalo niya ay hindi lamang bunga ng kanyang pagsasanay. May kapalit ang bawat isa. Lumapit siya sa kulungan at hinawakan ng kawayan. Hindi niya alam kung ano ang tamang gawin. Ang panalo sa derby ay maaaring magbago ng buhay niya. Ngunit ang presensyang nasa harap niya ay tila naghihintay ng isang desisyon. Kung ibabalik ko siya, bulong niya, ano ang mangyayari? Walang sagot na salita. Ngunit ang hangin ay bahagyang umikot sa paligid. Ang mga dahon ay kumaluskos. Sa loob ng kulungan, ang manok ay tumingin sa kanya, pagkatapos ay muli sa anino. May sandaling nagkatitigan ng tao at ang hindi tao. Hindi ito galit na paghaharap. Hindi rin ito banta. Parang isang tahimik na paalala na may mga bagay na hindi pag-aari ng tao kahit hawak niya. Dahan-dahang umupo si Ramil sa harap ng kulungan. Pagod ang katawan niya, ngunit gising ang isip. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman niyang ang kwento niya at ng manok ay hindi simpleng kwento ng sabong at panalo. Isa itong kwento ng ugnayan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang anino sa gilid ng bakuran ay hindi pumasok. Hindi ito lumapit sa kulungan. Nakatayo lamang, naghihintay. At si Ramil, sa harap ng kanyang bahay, ay naharap sa tanong na hindi niya agad masasagot. Ang manok na nagdala sa kanya ng panalo ay may pinanggalingan na mas malalim kaysa sa kagubatan. At ang gabing iyon ay hindi pagtatapos, kundi simulan ng mas mabigat na desisyon. Sa katahimikan ng gabi, may tatlong nilalang nagising. Ang sabonghero, ang manok, at ang nagmamay-ari nito. Wala pang salita ang binigkas. Ngunit malinaw na ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat. Wakas,